Hi, ako ang inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, napaka-importante po ang video na ito guys, kaya panoorin ninyo, lalo na sa lahat ng mga magfa-flight na. Gusto ko kasing paalalahanan kayo or i-remind sa inyo na make sure po talaga guys na hindi ito mangyari sa inyo dahil ang isa nating aplikante na nag-flight kahapon ay na-decline or naiwan sa kanyang flight or kung hindi pa naagapan kaagad, malamang hindi siya makapag-flight kahapon. Hindi natin alam kung kailan siya maribok, kung maribok ba talaga. Dahil ito ang nangyari. 4:13 a.m. nag-message siya sa akin dahil nga flight niya, maaga siyang pumunta sa airport, kaya nakarating siya doon, nasa airport na siya dyan sa ating NAIA. Ayun, ewan ko kung hindi ko natanong kung anong terminal siya, basta nasa NAIA airport na siya 4:13 a.m. dahil maaga ang kanyang flight, 7 o'clock, dapat naka-check-in na siya. So, 5:28 a.m., nag-message siya sa akin na na-decline ang kanyang flight. Hindi siya pinasakay dahil nagka-problema sa kanyang surname. Ito ang sinabi niya, na-decline siya, nagkaroon ng error ang kanyang apelyido. Hindi po as in error lang dahil ang sa kanyang ticket ay nagkamali talaga. Kung tutuusin, ang apelyido na nakalagay sa kanyang ticket, kung susumahin natin, ay parang ibang tao dahil hindi lang spelling, akala ko kasi spelling lang, baka makalusot siya, hindi talaga, iba ang apelyido na nakalagay doon. Kaya make sure po ninyo na tingnan talaga ninyo ang inyong ticket and then i-report agad ninyo sa agency. Anyway, 1 week before siya nag-flight, natingnan na niya yan, na-report na niya sa agency, inayos na ng agency, at ang nagka-problema dito ay ang travel agency kung saan bumili ng ticket ang agency dito sa Manila. Kaya ang nag-report ang agency doon sa travel agency, o di ba, puro na lang ako agency, doon sa kanilang binilihan na ticket, na nagkamali ang apelyido or mali ang apelyido na nilagay nila. So, inassure naman sila ng travel agency na okay daw. And then, naging kampante si applicant at yun nga, dumating yung flight niya, doon siya naharang, hindi siya talaga pinasakay. At yun nga guys, 7 a.m. ang kanyang ticket, anong oras na? Dapat naka-check-in na siya sa oras na alas 6 or nasa loob na siya talaga. Kaya nga hindi siya pinapasok dahil nga daw may ticket number siya pero wala talagang booking na nakalagay or kaya hindi talaga siya nakasakay. Ang aga-aga na stress talaga ako. Hindi lang ako, naawa ako sa aplikante. Ito po ang magiging pinaka-advice ko sa inyo para hindi na maulit ito. Dapat, wag po kayong magdepende sa agency, sa travel agency. Kayo na mismo dahil meron naman yang itingnan o itanong ninyo ang yung airlines kung talaga bang meron kayong pangalan or nasa data ba nila ang inyong pangalan na may flight kayo sa oras na yan or sa araw na yan. Make sure po ninyo guys. Kasi ang pagkakaalam ko, kapag ikaw kasi ay may flight, ang airlines ay magme-message yan sa inyo. Hindi ko guys, kasi ang airlines ko dati ay Cebu Pacific. At time to time, nire-remind ako, nagkakaroon ako or nakatanggap ako ng notification from the airlines na ganito, may oras, may mga reminders. So, ibig sabihin, talagang may flight talaga ako. Pero kung wala kayong ma-receive, as in wala kayong ma-receive, hindi ko alam ha sa iba, siguro make sure na ninyo na tawagan ninyo ang airlines kung meron talaga kayong flight. Kasi ito ang nangyari sa ating aplikante na na-decline siya, hindi siya nakasakay dahil nga wala siya palang. May ticket nga siya, meron siyang ticket number, pero ang seat number walang nakapangalan doon sa kanya. Nakaka-stress po ang ganitong klaseng pangyayari guys. Sana hindi na ito maulit sa inyo at awareness ito para sa lahat ng mga mag-flight. Make sure talaga ninyo na ayun, siguraduhin niyo talaga na tawagan na lang ang airlines or dahil may mga contact numbers naman yan sila na kung may pangalan talaga kayo or makakalipad talaga kayo that time. Kasi grabe talaga itong nangyari. First time kong na-encounter ito sa ating aplikante na hindi siya nakasakay. So, hindi ako talaga mapakali ng panahon na yun. Yung iniinom kong ang gusto ko sana magkape pero talagang mainit na ang aking, yung hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Awang-awa ako sa ating aplikante at buti na lang kalmado din siya. At yun, dahil sobrang aga pa niya, ito ang pinaka-advantage. Kaya tayo pinapapunta or sinasabi kaagad na or 2 hours before departure, dapat nasa airport na kayo. Kasi kapag nangyari yung ganito or may mga pagbabago or di kaya may mga
problema sa pag-check-in ninyo, maasikaso pa ninyo, maayos pa talaga ninyo. In short guys, dapat maaga talaga kayong pumunta sa airport para maiwasan natin ang ganitong klaseng pangyayari or kapag nagka-encounter kayo ng mga problema ay maaayos talaga natin. At inisip talaga namin, at ito pa pala, bago ko makalimutan, magdala talaga kayo ng pera. Huwag po kayong magbiyahe kung wala kayong pera kasi halimbawa sa ganyan, hindi kayo makasakay, ano ang pamasahe ninyo pabalik? Di ba? Kaya magdala kayo ng pera, o mga pagkain, o mga biskwit ba dyan, para kung madili man kayo sa inyong mga flight, meron kayong madukot, hindi kayo magutom sa flight. Kagaya nito, umagang-umaga, hindi pa nakabukas ang mga opisina, wala kaming matawagan. Kahit itong agency, hindi namin matawagan kasi wala nang sumasagot, wala pang opisina. Buti na lang, maaga, sabi ko tawagan yung secretary dito sa agency at finally nakasagot. Pero hinintay pa rin namin ang call or final decision ng may-ari or si Sir Paul para siya na mismo ang makipag-negotiate doon sa travel agency dahil umpisa pa lang hindi na nagkamali or hindi na nagkulang ang agency dito dahil pinapalo up nila. Mabagal lang daw talaga ang galaw ng travel agency. Siguro hindi na sila mag-ano doon. Di ba? At saka buti na lang, sabi ko sa applicant, sabi ko, i-remind mo ako or i-update mo ako kung ano nang nangyayari or makauwi ka ba or matuloy ba ang flight mo kahit nagabihin pa ang flight mo basta maka-flight ka that time. So, mga 8 o'clock na siguro yun, sumagot or nagising na si sir at inayos na niya talaga. At thanks God, naayos, na-revoke ang ticket ni applicant at nakapag-flight din siya. Kahit naiwan siya, at least natuloy ang kanyang flight. So, nagkaroon siya ng another schedule, 10:45. Ayun guys, finally, at nakapag-flight din siya. Ito ang pinaka worried ko, baka walang free or walang slot, bakanting slot sa panahon na yun. Mag-aantay na naman sila kung kailan or another day or hindi natin alam. Swerte pa rin si applicant dahil nagkaroon siya ng another flight. So that day also, supposed to be ang kanyang flight is 7 o'clock, na-move siya ng 10:45. Not bad po guys dahil inisip niya talaga paano na siya makauwi. Galing Mindoro pa siya at yung mga tinirhan niya sa Manila ay hindi niya alam kung masundo ba siya or hindi. So, umayon din ang pagkakataon nakapag-flight din siya. Ang pinaka-aral talaga dito ay dapat i-check ninyo ang inyong mga ticket. Kung may mga problema man yan, ireklamo na kaagad, tawagan ninyo ang airlines kasi may mga contact numbers naman yan sila. Tawagan ninyo kung may mga problema, kung meron ba talaga kayong flight sa oras at araw na yan. And then, magbaon kayo ng mga pagkain in case na magka-problema or ma-delay kayo, meron kayong madukot. At ito ang pinaka-importante, magbaon or magdala talaga kayo ng pera. Sa mga pupunta dito sa Hong Kong, dapat good for 1 month ang inyong dadalhin kasi hindi natin alam kung bibigyan ka agad kayo ng pamasahe or ng allowance or yung extra or ipa-advance ka agad kayo ng inyong mga employers ng pera para kasi mag-day off kayo. So, mahirap po kung wala kayong pera. Paano yung pamasahin niyo? Kailangan yung tatlo na yan, guys. Tsaka, yun, para hindi ninyo or maiwasan natin ang mga ganyang klaseng pangyayari. Sana may mapulutan kayong aral dito at sana guys, hindi na maulit ito sa inyo. Kasi nakaka-stress talaga. First time talaga akong nakarinig ng ganitong problema. Meron kang ticket pero wala kang pangalan sa oras ng iyong flight. Di ba? Ewan ko anong ginawa ng travel agent. Sana guys, hindi na ito maulit sa inyo. Okay? Thank you so much and bye!